Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa Efeso, Kapitulo 2, talatang 8 hanggang 9. Ito ang sinasabi, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmalaki ang sinuman. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig salita ng Panginoon. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, magpakailanman naway patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at gabayan mo kami sa bawat hakbang namin sa araw na ito. Panginoon, salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makatugon sa bawat hamon ng bagong araw. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain at pagpapasya. Panginoong Hesus, maraming salamat sa muli mong pagising sa amin ngayong umaga. Naway mapuno namin ang aming puso't isipan ng iyong liwanag at pagmamahal. Panginoon, naway mabigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok sa araw na ito. Tulungan mo rin po kaming maglingkod sa aming kapwa ng buong pag-ibig at kahusayan. Panginoong Hesus, amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naroon sa banig ng karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos, at ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Gayunin po, O Diyos, aming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasunugan, nawala ng mga tahanan dahil sa sunog na nangyari, Panginoon. Lord, proteksyonan mo sila, lalong-lalo na sa panahon ngayon na medyo umuulan, umaambon. Lord, pandungan mo sila ng iyong mahabaging kamay upang hindi sila, O Diyos, magkaroon ng karamdaman. Lalong-lalo na, Panginoon, ang mga senior citizen at ang mga bata. Lord, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Bigyan mo sila ng proteksyon, Panginoon. Kung saan man sila inilagay ng aming mga leaders, patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Proteksyonan. Lord, dalangin ko na ipagkaloob mo sa kanila ang mga pangangailangan nila sa araw-araw. Lord, salamat dahil narito ka sa aming mga buhay na siyang patuloy na nagbabantay sa amin sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Amin ding itinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Ingatan mo sila, O Diyos, sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Sa lugar kung saan magulo, may gera, Panginoon. Dahil napilitan silang magtrabaho sa ibang bansa dahil sa kahirapan ng buhay, Panginoon, upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Amin ning inilalapit sa iyo, Diyos, ang aming mga kaibigan na nasa mga barko nagtatrabaho. Ingatan mo sila sa barko, Panginoon. Lalong-lalo na kung sila ay dumadaan sa lugar kung saan ay maraming mga pirata, Panginoon, mga masasamang tao. Proteksyonan mo sila, O Diyos, upang hindi sila mapahamak. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng trabaho sa tulong ng banal na Espiritu Santo
upang sila o Diyos ay magkaroon ng hanap buhay. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin o kapatid na nagsisihanda para pumasok sa kanilang trabaho. Ingatan mo sila, o Diyos, sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon, at ilayo mo sila sa kapahamakan. Gayon din po, Panginoon, ang mga estudyante na magsisipasok ngayong araw dahil meron silang periodic exam, Panginoon. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon. Ang kanilang napag-aralan ay naway kanilang maalala, Panginoon, upang ito'y maisulat nila sa isang papel, Panginoon. Gayon din po ang mga guro na nagsisihanda para sa pagbibigay ng periodic exam ng mga kabataan, Panginoon. Tulungan mo po ang lahat ng ito na sila po ay magkaroon ng magandang ugnayan, Panginoon. Lord, sa umaga rin ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na magsiselebrate ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo sila, Panginoon, at naway marami pang kaarawan ang dumarating sa kanilang buhay at magandang kalusugan na ipagkaloob mo sa kanila. Gayon din po ang mga kaibigan namin na nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo po silang bigyan ng pag-iibigan sa kanilang mga buhay bilang mag-asawa. Tulungan mo sila, Panginoon, kung ano man ang kanilang naranasan sa kanilang buhay, mga pagsubok sa buhay. Patuloy mo po silang iahon doon, Panginoon, upang ang kanilang pagsama, Panginoon, ay muling magbibigay ng kasiyahan sa bawat isa. Nais ko sanang hilingin ang iyong gabay at proteksyon sa lahat ng oras ng araw na ito, Panginoon. Pakainin mo po ang aming katawan, kaluluwa at isipan ng iyong mga salita. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Ano ang daan tungo sa kaligtasan? Yan po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kapatid. Si Jesucristo ang tanging daan tungo sa kaligtasan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayon sa Roma 6:23. Ano ang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay, kaibigan? Ikaw ba ay dumadaan sa mga pagsubok, pagkakasala, kalituhan, kaguluhan, kahirapan, kabuhayan? Sadyang mahirap ang buhay, kapatid, di ba? Sadyang mahirap ang buhay. Dahil si Satanas at ang kasalanan ang dahilan. Napapagod ka na ba sa pakikipaglaban sa tao at sa iyong mga problema? Kaibigan, tandaan mo ito. Si Jesus ang daan. Iniibig ka niya. Si Jesus ang tanging tao at Panginoon na nararapat nating sundin. Mula ngang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, "Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan." Juan 8:12. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamagitan ko." Juan 14:6. Sapagkat ang lahat ay nagkasala na at hindi nakaabot
sa kaluwalhatian ng Diyos. Roma 3:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Roma 6:23. Namatay si Jesus sa krus, mga kapatid. No? Namatay si Jesus sa krus. Bakit? Dahil sa parusang dapat tayo ang dumanas. No? Ang pagkamatay ni Jesus, mga kapatid, mga kaibigan ko, ang naging daan. No? Ang naging daan para sa kapatawaran ng lahat ng tao. Ginapin niya ang kasalanan at kamatayan pagkatapos na mamatay sa krus at siya'y muling nabuhay. Na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng Kabanalan sa pamagitan ng pagkabuhay ng mga muli ng mga patay sa makatuwid bagay si Jesucristo ang Panginoon natin. Roma 4:1. Nais mo bang magkaroon o makaranas ng hinggit pang kapayapaan, kaibigan? Kagalakan? Kaligayahan? Pag-ibig? Kapanatagan? At katagumpayan? Kaibigan, inaalok ni Jesus ang isang relasyon na magbibigay sa iyo ng lahat ng ito. Iyon. Nagbibigay si Jesus ng lahat ng iyon. Tanging sa pamagitan lamang, kaibigan, na ni Jesus makakaranas ang tao ng kapatawaran, pagmamahal, kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang personal na relasyon sa anak ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang buhay na kay Jesus, ang tamang buhay para sa iyo, kaibigan. Para sa iyo lang. Kailangan mo siyang tanggapin upang ikay maging anak ng Diyos. Kailangan ang buong pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Subalit, kaibigan, hindi lahat ay maliligtas. Tanging ang mga nagmamahal lamang kay Jesus ang maliligtas at mapupunta sa langit pagkatapos na sila ay mamatay. Ang ating kaligtasan, mga kaibigan, ay pwedeng matiyak dahil sa Kanyang ginawa para sa atin at patuloy niyang ginagawa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3:16. Kaibigan, kung nais mong ilagak ang iyong pananampalataya kay Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at tumanggap ng buhay na walang hanggan mula sa Diyos, narito ang isang panalangin na maaari mong pagbantayan. Ang panalangin ito ay isang paraan upang ipahayag sa Diyos Ama ang iyong pananampalataya sa Kanyang anak at pasalamatan siya sa regalo niyang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Tandaan mo, kaibigan, na walang panalangin ang makapagliligtas sa iyo, kundi ang Diyos lamang sa pamagitan ng Kanyang banal na Espiritu. Ama sa kalangitan, naniniwala ako sa iyong anak na si Jesucristo, na siya ang tanging daan upang magkaroon ako ng buhay
na walang hanggan. Inamin ko, Panginoon, na nagkasala ako laban sa iyo at nararapat lamang na ako'y iyong parusahan. Nagsisisi ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan laban sa iyo. Nalaman ko at nagpapasalamat ako kay Jesus na aking tagapagligtas sa pag-ako ng parusang nararapat para sa akin. Dahil kay Jesus, binabago ko ang aking pag-iisip tungkol sa paggawa ng kasalanan at hinihiling ko ang iyong tulong upang mapaglabanan ang pagnanasang magkasala muli. Salamat sa iyong kahangahangang pangako sa buhay na walang hanggan. Tatalikdan ko ang aking mga kasalanan at maglilingkod kay Jesus at magtitiwalang siya ang babago sa aking pagkatao at magliligtas sa kapahamakan. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw at buhay na inialay po namin sa inyo ng buong araw na ito. At aming mga mahal sa buhay, gabayan at patnubayan niyo po kami sa araw na ito at ilayo sa anumang kapahamakan. Panginoong Hesus, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita, lalong-lalo na kung ito'y kanilang isinasabuhay, ang pag-ibig na patuloy mong ibinigay sa amin. Sa umaga rin ito, Panginoon, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, maging ang kanilang buong sambayan. Tulad ng iyong mga alagad o Diyos, ako'y nagpapasalamat sa pagtitiwala ninyo sa amin. Makakaasa po kayo na hindi po namin ito sasayangin ang pagtitiwala na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.